Video vlog check everybody, Azrael here and we are back again for another vlog. Tagal na rin ako din nakapag-vlog at we are back. Gusto ko nang tapusin tong aking Toy-Con Mania video here in my YouTube channel and na-inspired ako to create this kind of setup, podcast setup kasi nakita ko yung mga vlogs ng mga nagpunta ng Toy-Con at hindi ako nakapag-vlog ng maayos sa Toy-Con kasi nandun ako to shoot videos, do photos coverage for Toy-Con at wala akong matinong personal vlog about Toy-Con. But I have some photos here na papakita ko sa inyo. So let's do a parang round out. Tama ba? Round up. Mag-round up tayo on yung mga nangyari dun sa Toy-Con 2024 in SMX Convention Center Manila or SMX Manila. So I have 500 photos for day 1 at para na itong presentation o yung mga na-captured kong moments. Gumamit ako nitong Samsung Galaxy S24 Ultra to take videos and also photos na rin. I-screen cap ko na lang din siya para meron tayong photo. Kasi andun ako para mag-video to document everything what's going on in Toy-Con. Kaya pasensya na hindi ko na-cover lahat. Although nakagala ko but by day, so featuring day 1 is some of the eksena sa stage and also eksena sa mga exhibitors at mga booth. And eto na, we are now at Toy-Con, so let's say, parang throwback lang tayo, no? Ano yung nangyari last week sa Toy-Con Mindstyle FanX 2024. Nagpalit na naman silang title because they have a collaboration partnership with Mindstyle at FanX. So let's proceed now to our photo. So this is the venue. This is the SMX Convention Center Manila sa may Mall of Asia. Kararating ko lang nito. I think this was around mga 11 AM I think. So wala nang mahabang pila, no? Kasi yung mga pila kasi dyan, nagkakaroon siya ng pila dyan pag sarado pa yung SMX. So SMX opens from 10 AM up to 9 PM. So yung mga pila sa labas wala na, lalo na yung mga pumila kay Quicks, parang pumila sila nung Thursday pa. By the way, this is Friday, June 14. So ayan. So ito yung aking isa sa mga eksena na nakikita ko no, pagpasok ko at marami na rin tao doon sa may ticketing center. So umatras muna ako to meet some of my friends. So ito yung aking view sa hallway ng SMX. And this is the ticketing booth. Ayan, napakaganda ng ticketing book nila. Oh. So meron siyang cash payment. I think meron bang GCash, credit card somewhere. Tsaka yung pagbili ng bulk yata. Tsaka exchange. Nakita ko na rin din yan. So ito yung logo ng Toy-Con PH. Doon sa kanilang kumbaga, facade ng SMX Hall. And this is the Mindstyle FanX. Sila yung nagdadala dati ng mga Hollywood celebrities but this year hindi na sila nag-focus on bringing in celebrities but bringing in a lot of toys, toy artists at new products dito sa event na to. Parang for this year they launched 2 toy brand. One of them is the Collector Mates. Yung isa naman by Trilljoy ni Brian Mariotti na former CEO ng Funko. So nilaunch yan dito. But the actual toy ni Trilljoy wala pa. But in-announce lang ni Mr. Brian Mariotti, formerly of Funko Pop CEO. But sa day 3 pa niya yun na-announce. So for day 1 wala pa kaming idea kung ano ba yung i-announce niya. So Toy-Con Evolution, it's the name tagline for the event. Kasi evolving na raw yung Toy-Con for 21 years na siya at continue evolving, changing the pop culture and fandom event landscape. So sa pictures makikita nyo no, yung mga nangyari at nakakatuwa naman na everyone is evolving, not just the event but also the fans and collectors and hobbyists. So another view of the ticketing booth. Ayan, I heard may giveaway ng stub to get a free Funko Pop. Fortunately, wala akong ticket dito kasi gamit ko kasi ID so hindi ako nakapag-avail. But if I want to avail, sana pala bumili na lang pala ako, no? Bumili ko ng ticket pala. Tapos, kinuha ko na lang yung Funko Pop. Pero sayang, no? Hindi ko alam kung anong klase yung Funko Pop yun. So, another view of the ticketing booth.
Nakita dito is 500 pesos for regular, senior 400, kids pass is 200 pesos at libre yung mga toddlers below 3 feet. Ayan, nakasagay sa kanilang, nakapaskilo sa kanilang ticketing booth. Buti na meron ng ganito, no? Ayan, ito na pala yung close-up ng kids pass, PWD seniors at regular ticket prices. So, dun sa, hindi pa ako pumasok sa loob ng halls, no? So, sa labas, gusto ko munang i-check out yung mga exhibit outside the SMX hall. This is free viewing, but ito si Omniverse Museum, kailangan meron kang ticket or meron kang wrist tag para makapasok dito sa small exhibit ni Omniverse Museum. So, ito yung sa loob niya, may small close room dito featuring yung kanilang mga life-size statues ng mga comic book and movie character. And this one is the Iron Man na nakagarahe siya. I think it's Tony Stark is building something. Iron Man, parang finifix siya to. And si Robert Pattinson as the Battison, Batman. The Batman movie. Galing, pati yung buhok niya, kuwang-kuwa, oh. So I'm not sure kung yung face niya silicone, no? Kasi parang lifelike yung skin, eh. And this one is the Michael Keaton Batman statue din. Ganda, oh. I think this one is from the Flash movie. Yan. Siyempre, the Dark Knight, no? Dark Knight movie featuring yung Batpad na motorcycle niya, si Joker, Heath Ledger, at si Christian Bale na Batman. And here's a close-up view nung Joker, Heath Ledger. Ayan. Ang saya-saya ako dito kasi during ToyCon, incognito cosplay ako ng Joker, cosplay nung day 3, eh. So, medyo natuwa naman ako nakakita ko ng Joker. And this is Christian Bale. I think the face is not silicone, no? This one is parang, I think, a PVC or a, tawag dito, yung parang plastic na matigas. And that's my view of the Omniverse Museum. Itong area na to sa hall ni ToyCon, this is free for viewing, no? So, kung wala kang ticket, you can view here. But meron silang event din sa Music Hall ng Mall of Asia. May ToyCon Playground doon, tsaka Battlegrounds, yung mga mahilig sa mga card games, and also other activities, mga engagement, no, with other fandoms. Nandoon din siya. Libre yun. Sa kabilang mall yun. So, hindi ko napuntahan. So, let's focus on the lobby. So, this is the yung mga Lego collectors sa kanila featuring their Star Wars exhibit. And this one, a close-up of the Clone Wars. Oh, grabe. Ang ganda ng setup na ito. Talagang army building sila. This one is a The Mandalorian, Boba Fett, tsaka si Baby Yoda na Lego, mega figures, parang binubuo nila yan. I think may nabibilang ganitong set, para makabuo ka ng ganyang kalaking Lego set figures. More of the, may helmet collection, nakikita, R2-D2, merong malaking parang lightsaber na brick, parang tawag namin yung brick saber. I think I'm not sure kung kay Saber source yan, no? I'm not sure, but maybe it's a Lego property. At may mga mosaic na mga Lego artworks. This is Darth Vader and Darth Maul. Grabe, ang ganda. Galing ng ginawa nila rito, parang cross stitch, no? Parang maganda to isabit sa wall, no? Ito yung group na gumawa niya, Pinoy LUG, Pinoy Lug Lego User Group. You can find their fan base group in Facebook group tsaka Facebook page. Mag-join kayo para makita nyo si Pinoy LUG Lego User Group. Pwede kayong mag-join to learn more about Lego, and syempre meron silang trading center din at tsaka mga event. For right now, I think they're doing the Lego. Dinala natin, kumbaga tapos na yung ToyCon, dinala natin itong exhibit nila Star Wars doon sa Fisher Mall, which is naka-exhibit ngayon sa Fisher Mall to. Up to June 30, 2024. So, more of the exhibit. Ganda nung Anakin, tsaka Obi-Wan, tsaka Luke Skywalker, oh. Grabe. And I can see the Death Star Lego set. Ito yung pangarap ng anak kong si Ashton to have his own Death Star Lego set. Pero sobrang mahal na, sobrang expensive na to. At also phase out na rin din yung set na to. And more of the vehicles. I see some TIE Fighter, TIE Bomber. Ayan. Interceptor, I think, Interceptor yung sa baba. Di ko alam kung tawag ito pa. Isa na medyo curve yung wing. I forgot kung anong tawag dito. I think ito ata Interceptor, TIE Fighter Bomber. I forgot kung anong tawag dito. Comment down below kung anong tawag dito. Parang kay Darth Vader to, alam ko, eh.
at parang mecha Star Wars, so Darth Vader, tsaka yung meron dong Rebels na pilot at si Boba Fett, and hindi ko lang kung sino yung kasakay sa likod niya. Hindi ko yan si Baby Yoda, hindi ko alam kung ano yan eh. At yung kanilang Mos Eisley, oh my god, ang ganda sa may Tatooine. Sa Mos Eisley Cantina Center, tsaka yung port ng ng Millennium Falcon, lumilipad. Diyan ay tumakas na sina Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker, Ben Kenobi, and si Luke away from the Stormtrooper kasi hinahanap na sila. Ang ganda ng gumawa nito, custom na custom siya. Kumbaga mga Lego sets yan, tapos pinag-combine na lang nila. And here's a close-up look of the Millennium Falcon. Si Ashton meron ganito, anak ko, pero yung kanyang version ng Millennium Falcon is yung The Force Awakens na. Iba yung sa kanya. I think this one is The Force Awakens, I think, yes. Kasi sa original Millennium Falcon, satellite dish to. Sa Force Awakens ganito, rectangle na yung kanyang satellite dish. Hindi siya kamukha nung dati na satellite dish na bilog siya. And here's a close-up look. Itong scene na to, ito yung move along, parang hinahanapan silang identification. Then si Obi-Wan Kenobi, nag-mind trick. You don't need identification. So sabi ng Stormtrooper, okay, move along. So nakapag-cross na rin din sila. So marami nangyayari sa diorama na to, napakaganda. And here's another view. May isang Lego fan here taking photos of the diorama. At sa hallway, you can see some of the partnered na mga movies, Alien Romulus, you have the Walt Disney Studios na Inside Out 2, tsaka Deadpool and Wolverine. Here's a close-up look. Hindi ko malala kung TV to, no? I think this is a TV, no, playing on the background. All about Walt Disney Studios. And Inside Out 2, palabas na to sa theaters ngayon. At syempre, Deadpool and Wolverine movies are out soon on July, at meron dito Best Bubs photo contest. So I guess hindi ko pala kung na-announce na nila to, no? Kung sino yung nanalo. Kasi sumali ko dito, kaso nga lang nagpa-picture ako lang mag-isa. Yung pala kailangan dalawa pala kayo. Kasi parang photo with the best bub eh. So kailangan dalawa kayo. So nagpicture ako lang mag-isa. Talo tayo sa entry. And here si Hugh Jackman is back playing as Logan and Wolverine, and finally on a Wolverine costume. So abangan natin ito sa July. At ito yung iniiwasan kong toy na i-collect. This is Pop Mart. Oh my god. Napakabudol nitong figures na to, no. Napaka-cute. Pero ito yung itong style na to, it's more on the characters ng Powerpuff Girls. Hindi man ako interested diyan, but it's very cute. Ayan, Powerpuff Girls, so mga Pop Mart collectors yan, kaya malamang hinahabol din nila to, no? Pero sa akin kasi yung mga style kong gusto is na hindi naman to yung SpongeBob, pero it's very cute. Itong style na to, yan, ito yung mga style na yan. Yan ang mga kino-collect ko. For the art style, it's very collectible kasi marami siyang mga designs, and yung kanilang characters are very interesting. So hindi siya mainstream, but it's an art form. Very cute. Sobrang budol to. Iniiwasan ko to. Malapit na akong bumili, pero ayoko talagang bumili. And here's a close-up look. Grabe. Nakakabudol to. Grabe. Muntikan na ako to. Nakita ko tong Pop Mart since 2014 sa ToyCon. Wala pa akong kaalam-alam dun sa mga cute art toys, no? But ayun, nakita ko, it's very popular na today, at marami akong kilalang nabudol na nitong Pop Mart figures na ito. Maybe baka kumuha ko baka isa lang. Ito yung Voltes 5 Legacy statue na in-exhibit ni Riot Inc. And this is a different, hindi siya Bandai, no? It's a Riot license statue na lalabas. I'm not sure kung this July. I guess pwede ka na mag-pre-order, mag-down payment daw ng 2,000 to get an order. You get this statue. Itong maliit na statue, it's 18,000 na price niya. So hindi pa ito yung final paint niya. Ito pa yung final look niya. So this is a prototype of the resin statue. Medyo mabigat to kasi resin eh. More close-up look. Ayan. And this one is the bigger Voltes 5 Legacy statue. Ang pinakamaganda daw dito is napapalitan daw yung kamay niya, pwedeng naka-punch position or may hawak na sword. And also yung kanyang
sword chest, pwede mo tanggalin, pwede mo kabit, at meron daw tong ilaw. Umiilaw daw to. I think ito yung ating parang 24,000 or 38,000 na statue. For a Voltes 5 collector, this is a must-have. Sobrang ganda. At syempre, Riot Inc. na design and also the statue is gawang Pinoy. At pwede to lumaban sa mga sikat na brand like the mga Bandai, di ba? And this one is the prototype din ng Voltes 5 Legacy. Ito yung booth ni Riot Inc. Napakaganda ng kanilang setup. At meron pa silang diorama na ilo-launching, no, kasama si Voltes 5 versus Baizanga. Wala silang exhibit dito, or maybe baka naka-exhibit sa booth nila sa loob na hindi ko nakita dahil sobrang laki ng Toy-Con. Hindi ko napansin yung booth nila. Kasi sabi nila, puntahan ko daw yung booth. There's another Voltes 5 there na naka-display na maganda ata yung paint job. So ito na nga yung ano niya. The smaller one is 18,000. The bigger one is 75,000. Ito yung may ilaw. Tapos meron silang diorama, 85,000. Quarter of 2025 pala itong diorama. Itong large scale is 75K na ano, tama, second quarter 2025. Grabe, next year pa pala, hindi pa pala this July. So matagal pa kasi magpo-production pala. All of them are 2025. Grabe, tagal naman ito. And ito yung booth ni 501st at ni Rebel Legion. They're doing another fundraising, yung kanilang Make-A-Wish Foundation. You donate a cash donation, tas you can have photo op with their costume beings into yung mga nakakostume Stormtroopers, yung mga Sith Lord, Kylo Ren, at meron sila dito magandang backdrop or setup na tawag dito speeder bike na nakita niyo sa movie na Return of a Jedi. Kalaban nila yung mga Ewoks, no? Tsaka meron dito nakaupong nagpapahinga na na Stormtrooper, no. So bike trooper tawag namin. Kaya nalilimutan ko rin yung mga Star Wars na terminologies. So kasama rin to pag nag-donate kayo, can have a photo, pwede kayong sumakay. All of these are customly made by the members of the 501st and the Rebel Legion. At syempre, may sila magandang backdrop of the warp speed no kanilang Millennium Falcon. You can have a photo of them nakatalikod or nakaharap. And I think ito natin tayo na pumasok na ako sa loob. So first sa Hall 4, kita ko yung booth ni Funko Fanatic Philippines. So ito yung kanilang Freddy's Sari Sari Store. Ito medyo marami ng eksena dito, no. So ito yung kanilang Sari Sari Store where the members can claim and buy yung Freddy Funko na figure, and also may stage sila for some activities, no, kanilang mga dancing and singing at saka mga contest. So sari-sari store siya in collaboration with Pure Gold. So talagang pati yung mga paninda nila from Pure Gold. At some na nakikita nyo rito mga Funko Pop ay nakakalat sa loob. Pwede kayong bumili sa tindahan. At sa gilid they have a glass cabinet exhibit featuring mga custom made na mga Freddy Funko. I think mga pinapa-auction nila to for donation na rin din. So this one is hindi to Freddy Funko, this is Scarlet Witch na na nag-meditate, the custom diorama din to. At yung mga customly made na Freddy Funko na kanilang pinapa-auction ngayon. At kung gusto niyo bilhin to, head over to Funko Fanatic Facebook group para check out nyo, bilhin nyo kasi for donation daw to. O grabe, meron ni si Gino Roberto, Kelly Freddy, grabe oh. Check disc din, tsaka Scream Chicken. O tignan mo, ngayon ko lang siya nakita, no? Kasi sobrang busy ko sa loob ng event eh. And more Funko diorama. Anong anime ito? Hindi ko alam to. It's a One Piece, no? It's a One Piece. Yeah. One Piece to kasi itong character nakikita ko eh. Oh, tama. Si Zoro to eh. Oh, si Zoro. Diba? Tama ba? And more of the Funko Fanatic na custom na Freddy Funko. At ito talaga yung pinakang nagustuhan ko. Fungog ni Beros Way. Ang ganda ng pagkakagawa niya, no? Ewan ko kung magkano na ito lang pa-auction. Pero sobrang cute nito. Sobrang cute. And more of the Funko dioramas. The Little Mermaid. At sa kabilang dulo ng hall is where you can find the Filipino toy artist
mga artisan, toy artisan tawag namin dito. At meron din siyang, ito yung mga local side, sa kabilang side may international. Unfortunately, international side, hindi ko siya na-cover ng maayos. Medyo sayang, no? Pero sa Filipino side natin, nakapag-cover naman ako. Pero this is just the a teaser of day 1 kasi yung feature ko parang sa day 3 yata eh. So next video, day 3, makita nyo yung mga artwork, mga toy arts na gawa nila. Ito yung booth ni John Eugene Jeaya. Di niya alam na nagbi-video ako sa likod niya. So ito yung mga painting niya tsaka sculpture na talagang sold out na. Ayan, napakagaling ni John Eugene, grabe. Jeaya, the art of Jeaya. More view of the toy artist area. Ayan. This one is parang hindi pa tatapos do kasi wala pang paint yung mata niya. Hindi ko kilala kung sinong artist to. Pero ang galing ha. Nakita ko yung mga toy artist natin nung gumagawa sila ng mga toy arts nila, napakaganda. I've seen them. Nag-start kaming mag-campaign for ToyCon nitong mga toy art. Parang simple lang, mga maliliit lang ngayon. Palaki ng palaki yung kanilang mga art design. Eto pa oh. Ito ata yung international, I think, no? I think this one is the international. Nagkaroon ako ng quick view of it. Grabe, may mga freebies pa pala doon pag bumili ka, oh. Yes, this is the tama. Ito nga yung mga international. Nakapag-video pala ako yung picture. And this one's Vault King. I'm not sure if this is a local, but I think it's the international side to eh. Hindi ko kilala kung sinong artist to. At maraming mga ibang toy artist din. Nakikipag-collab, kausap nila yung mga artist. And this one, bakit din yung mga creations niya, oh. Hindi ko na rin nasilip to, sayang. Ito pa. I think, I'm not sure ito yung taga-Thailand eh. I'm not sure eh. I guess pati taga-Thailand yata. And this one is Green Woodpecker. May artwork, oh. Hindi ko kilala kung sino, pero ang ganda ng pagka-design nila, oh. More of the toy art scenes sa Hall 4. Sayang hindi ko na nakita or nagkaroon ako ng close-up look ng mga gawa nila. And this one is the si Bito. Hindi ko kilala kung sinong artist to, si Bito, no? Parang Mind Style Collector Meets Edition ito. Ito yung mga bagong brand na nilalabas nila. And this one is a figure gawa ni Rin Barrera. Merong life size o bigger scale of his artwork. Ito si Rin Barrera, napaka-in-demand nito because of yung style niyang figures. Noon ay Funko Pop, ito may Funko Pop pa rin din na design. Marami nagpapa-autograph kay Rin Barrera, grabe. At wala pa akong isang figure. Gusto ko maka-acquire ng isa, maybe after ToyCon, mag-hunt tayo. And maybe pa-autograph na rin din tayo. Ito yung collector made si Mind Style. Ito one of the, hindi siya Funko Pop, no? Parang yung design niya, it's different from the Funko Pop. Iba siya. So parang Funko Pop style but based on the scale ng kanyang artwork, no? Kasi yung mga artwork niya kasi pahaba eh. Ito parang ginawa niyang super deformed version eh. Napakaganda, grabe. And more of the life size scale ng kanyang artwork naka-display all around the ToyCon dito sa Mind Style FanX Hall, sa Hall 3 and 4. Ito pa, close-up look. Grabe, ang ganda, no? Saan na kaya itong mga to? Hindi ko lang kung saan ito naka-display. Pero feeling ko may mga buyers na to eh. Pagka ganyan, may mga nakabili na eh. Kasi ang ganda ng art piece dito kahit display mo sa loob ng bahay or sa office. At ito yung aking view sa stage area. May nangyayaring J-pop idols. So this one is the J-pop idols from Japan, si Ziga. Ayan, performing on stage. Oh, grabe, naka-heart pa yung mga fans doon sa likod. Grabe yung ano nito. Kumbaga, J-pop idol culture in Japanese. Japanese yung mga kanta nila. Very good. If you're an anime or Japanese fan ng pop culture, you will appreciate yung mga J-pop idols ng ToyCon. Ito yung mga audience area. Yung guy doon nakahubad doon. Naka-cosplay yan ng Zoro, Roronoa Zoro ng One Piece. At ito, since day 1 pa lang naman to, the afternoon, so hindi pa ganun kadami yung crowd. But, yung mga J-pop idols na nagdala nito si Ambox. Si Ambox kasi yung nagdala ng mga J-pop. They're from Davao and sila yung parang agency ng mga J-pop idols na dinadala sa mga convention. So, si ToyCon nakipag-collaborate at nagdala ng mga J-pop idols here sa ToyCon. So, ito no taste na talagang ibang style eh. So, parang naging concert na si ToyCon dito sa Hall 3 sa stage area. Sobrang daming J-pop idols. So, here's another picture ni Ziga. Ayan.
Grabe. So after this is J-pop idol sila, may meet and greet sila after the show. Yun nga lang, pag bumaba sila ng stage, hindi ka pwedeng magpa-picture, hindi ka pwedeng magpa-autograph. You need to visit them sa booth nila and buy their merchandise para makapag-interact ka with them. Kasi that's the other way na kung paano sila mag-earn, no? Kikita sila. So kaya pag suporta na lang din sa kanila, you visit their booth and also buy their merchandise, have a photo with them. Yun yung parang sukli nila. You can interact with them via photo, selfie, or autograph. Siyempre, meron ka ring sign autograph ng mga merchandise na meron sila. At ito yung aking view ni Quicks and Jollibee collaboration. Grabe, sobrang daming tao. Hindi ko na nga makita si Quicks dito eh. Tsaka medyo magulo yung pila, no? Sana ginawa nilang pa line up na mahaba. So, ito yung one of the fans ni Quicks. Binibidyohan niya at ino-autograph yung kanyang Jollytech na figure. Grabe yung Jollytech figure, no? Thursday night pa lang pinilahan na to ng tao. Kaya pagdating ng Toycon ng Friday, ubos na kasi lahat sila pumila na ng madaling araw. Ito yung view ni Jollytech. May small version, may medium at super size malaking version. This one is the 24,000 na figures. Grabe. It's an artwork. So yung may iba nako-confuse bakit sobrang mahal. Kasi this is an artwork, hindi siya laruan talaga. So talagang pang display lang siya, pang collection lang din siya. And here's si Quicks signing the box ng Quicks Jollibee. Grabe, dami pa dun, no? Sana meron akong isang pirasong ganun. Ayan, interacting with the fans. Sana si Quicks hindi na siya umalis dito sa booth kasi talagang lahat ng may copy nung kanyang Jollytech na pirmahan din niya. Sold out talaga, grabe. Day 1 pa lang sold out na. Another view of the booth. Ayan. At si Jollibee, syempre, na-meet na rin natin si Jollibee. Ito na lang. Sana nagpa-selfie pala ako kay Jollibee. I forgot. At I see the booth ni Secret Fresh. Napakalaki nung booth ni Secret Fresh. Parang kuweba. So, may mga figure siyang ni-launch. Ito, yung parang burger. Hindi ko maintindihan kung anong character to, no? That's very cute, no? I'm sure it's very expensive also. Doon sa color niya, it's very cute talaga. Pang art toy collection talaga siya. Ang sarap tsaka nakakagutom. At nakahawak ako ng Big Boy Cheng na Funko Pop na limited chase edition pa. At nung kung nahawakan ko to, ibig sabihin available siya at di pa ako bumili. Nakakainis. Kasi doon talaga ako to shoot videos for Toycon. At nawala sa isipan ko to, hawak-hawak ko na, hindi pa ako nakabili. I'm not sure kung magkano tong limited chase edition. I think nasa 2,000 or 3,000 to. Hindi ko alam kung magkano to. At syempre tong mahal kita, hindi ko alam anong character to. Hindi kasi ako mahilig mag-collect ng art tour. I'm still starting to appreciate it but wala pa akong copies. Meron ako dito mga copy ni galing kay Jeeya na mga bigay niya. Ano pa ba? Yun lang. Tsaka yung kay yung may kamao ng fist na artwork, meron din ako noon eh. Tumindig, meron din ako noon. Itong mahal kita, napaka-cute. At napansin ko tong friend kong si Ces Di Malanta. So, hosting a game sa Funko Fanatic booth. So, nagpa-trivia contest siya at mananalo ka ng Yori na Sanzen ceiling lamp, which is sana sumali ko. Kasi yung kanyang first question dito is anong month daw nagkaroon ng mascot si Yori at tama na June 2023. Naalala ko yung kasi parang they launched it during the Toycon last year din eh. So, talo tayo doon. At ito yung booth, redemption booth where you can get your free Funko Pop. If you're a guest na bumili ng ticket sa Toycon, may binibigay na stub at i-claim mo na lang siya dito yung free Funko Pop mo. So, ang sabi nila mga 2,000 Funko Pops ang pinamigay every day. So hanggang sa maubos yung 2,000 per day. So 6,000 people got a free Funko Pop during the time of Toycon. So unahan lang talaga to. Swertihan lang to talaga. So ito nagpa-demo ko kasi gumawa ako ng video. So nagpa-demo ko. Oy, paano bang process? So itong stub na to, papakita ko lang, iaabot ko. Once they verified it, inabutan na ako ng The Joker Suicide Squad. The Funko Pop na sana sa akin. Kaso wala nga akong ticket. Kasi gamit ko lang is media ID ni Toycon. So dapat pala bumili ko para inuwi ko na itong Joker. So tama-tama kasi naka-Joker cosplay ako ng day 3 eh. Sayang. At one of the lucky guests, yung father and child,
scored a Joker and Minion Funko Pop. So hindi yung dinedemo ko kaninang Funko Pop, sa kanya pala napunta. Napakaswerte ninyo. And here's Cholo Malilin of ToyCon hosting the Owishi segment. At lumabas ako to check out the media area. So ito yung si Robbie at si Gail managing the media registration. Si Aaron Nomo naghahanap ng ID at nag-sign up na rin siya for the media registration at binigyan siya ng wrist tag. At I went back to the hall at merong concert na nangyayari kay Funko Fanatic. Ayan, kanilang singer guest or singing. At still, I'm looking at those Rim Barreras statues. Grabe, ang ganda ng piilo. Parang nasa forest, no? Ang ganda ng setup nila dito, grabe. Grabe, ang dami. Saan kayo ito napunta? Sana labas sila sa mga malls, no? Sarap magpa-picture, eh. One of my friends, si Isaac, si Urban Manong Photography, nakita ko, ayan, sa media area, sa kanyang setup, gimbal na XT100 camera. At in time, this is the panel talk with voice actors. Ito sila yung mga nagbaboses sa mga anime natin. Si Gangstak yung isa, nagbaboses babae. Grabe, nabudol ako niya nung araw na to. So they're talking about their work about dubbing the anime characters for Philippine TV. Ayan. So this is the photo op with si Glenn at si Yuri as hosts of the event. Ayan. Ayan, ToyCon 21 na. Sabi nilang ganun sa akin. Kasi I'm shooting a video here. Another panel talk with the Philippine Toy Group Association, mga toy collectors ng ToyCon. So, ito sila, different kinds. May G.I. Joe, may Metal Gear Solid, Gundam, ayan. Yung iba, hindi ko kilala kung ano yung collection nila. Pero syempre, si Raymond Red, ang father ng G.I. Joe, na vintage G.I. Joe, ayan, siya talaga nagpo-push silang mga collection about vintage G.I. Joe. Yung mga malalaking G.I. Joe, yung mga 70s. And sumilip na naman ako sa mga life-size statues ni Rim Barrera. Grabe, napakaganda. At nakita ko yung mga friend ko, si Joe Serrano at yung sister niya si LJ. Si LJ is, na-meet ko to nung Anime Explosion year 2000. Actually, silang dalawa, na-meet ko sila nung dalawa nun. Si Joe was 7 years old. Si LJ, 17 years old. Ako nasa 23 years old yata. O 20 years old ako nung time na nun. So, nakita kami after 24 years. So, nakakatuwa. At we met. Kasi siya yung nanalo sa cosplay, first cosplay ever sa Anime Explosion 2000 sa Mega Mall. Kasi yung kanyang model, ginawa niya ng costume si Taski of Fushigi Yugi at siya yung pinakang naging crowd favorite. Pero sabi naman niya, hindi naman niya boyfriend yun. It's her model to be Taski ng Fushigi Yugi. Since yung model, hindi alam yung character, tinuruan niya kung paano at apakagaling nung pagkaka-costume niya kay Taski. Kaya natuwa ako sa moment na to, ang haba ng kwentuhan namin, talagang reconnect kami kasi after 24 years nakita ko ulit kami at hindi ko alam kapatid siya ng friend kong si Joe Serrano, which is finally shout out kay LJ. And here booth ng Toki, we're doing a spin a win a game. Nanalo ka ng mga prizes, naka-display diyan. Sayang hindi ako sumali dito, no. Ayan, no. May t-shirt, pin buttons, at I think mga toys yata, no. Ayan. May mga display sila mga art toys dito. Hindi ko alam kung binebenta ba nila ito or maybe part of their raffle. Oh. I didn't get a chance to check Toki. Kung ano ba yung Toki, no? Ayan, ganda ng artwork na to, no? It reminds me of Nardong Tae, yung comics, eh. I'm not sure kung ito yun. At more raffle prizes. Grabe, ganda ng Chucky, oh. Glow in the dark yata to. Tsaka Minecraft Lego. My gosh. At si Shure, it's an app na it's a managing app where you can, take a picture of your collection. Parang i-audit mo yung collection mo, pipicturean mo, at sila yung online catalog of your collection. At because of meron siyang online catalog, you can monetize your listing, I think. Tapos kasi parang meron silang gamification, you can win prizes. I-awardan ka ng something, ng parang mga coins, for example. You can use it to buy anything. I'm not sure kung paano gumagana to. Hindi ko dito nasilip na rin din, but yun ang pagkakaalam ko. They have here
parang I think parang prizes parang raffle prizes yata to for if you join Sure app. Pero I'll check kasi na-install ko na yung app din sa phone ko Gusto kong i-catalog yung aking mga collection. At nakita ko na naman si Jollibee nakagala-gala sa ToyCon. At here's the view of the toy gallery ng PTGA, Philippine Toy Group Association. At palapit na ako ng palapit at nakita ko yung kanila. Ito yung pinagmamalaki ng ToyCon na 100 plus toy group community na nag-contribute, nag-volunteer to display their toy collection. Napakahirap gawin nito but very supportive ng mga toy community natin. Sila talaga yung heart of the event kasi ito talaga yung pinupuntahan ng tao palagi. Siyempre, shopping sila sa mga merchant exhibitors ng ToyCon and here to feast your eyes with their awesome collections. Kahit nga ako parang gusto ko magkaroon ng kwarto na puro cabinet at sa gitna na ako matutulog Ito yung mga friends natin si Mark of Robot Pilipinas. At more view, ito may mga siya, DCPH, Smart Collectors Club, Transformers, Thundercats He-Man Club, Retro Classic. Yan yung mga name of the toy group. Ayan. So mayroong military group, ayan, grabe, ang dami, no. So ito, siksikan sila dito kasi ito yung mga gandang mga figures, may mga Pop Mart, X-Men, ano pa ba? Ayan, lahat ng fandom characters, andi dito lahat ng mga collections nila. And here's a preview, no. So mayroong Teen Titans, ayan, DC, Wonder Woman, another military group. Sa baba mga GI Joes, ayan, grabe. Another view, Dragon Balls, ayan, Sailor Moon. Sa kabila is My Hero Academia. Ayan, grabe. Halos lahat meron. Another view of the toy gallery. Punong-puno to, grabe. Sa mga tao, they're having a photo op with the Cardcaptor Sakura at Clamp na cabinet. Isa naman nito is parang Pokemons naman. Grabe, no? Another close look, yung mga art toys din na mga naka-display. Grabe, mga Pop Mart do, grabe. Maganda. Another view, anime cabinets, meron din. Ito yung mga members of PTGA, may nagaganap na parang contest dito, parang spin a wheel or raffle. Pwede ka mag-participate for a 60 pesos payment. So we have a chance to play a game and win the prizes. Funko Pop prizes din yun. Another view of the toy gallery. Ayan, sobrang ang ganda nito, grabe. Another view. At si Benny, ayan, Papa Pogi. Si Ian, ayan, yung mga members ng, sila yung mga council ng PTGA. Ayan. Another view of the toy gallery. Ayan, oh. Voltes 5, Daimo, Super Robot, Sentai Robot, meron din. At bumalik ata ako sa stage dito and I saw si Glenn doing a trivia contest. Tong girl na to nanalo ng prizes ng Inside Out 2, ayan, from Walt Disney Studios. Ayan. At ito yung area na sasabi ko kanina na mga J-pop idols, no? May mga booths sila dito. You can buy their merchandise and also have a photo op. Itong girl na to, si Ai Nageshi, sikat din to na J-pop idols. Imimit niya yung mga papanakita ko, 250 pesos. Ano to? For picture camera, I think. 150. So for small prizes, you can have a photo op with them. Ito yung group na Kuroguro group, tama ba? This is the Kuroguro group yan. Kuroguro group na J-pop idols. Yung mga blonde sila, tas black ng kanilang costume. Taking a photo of the Instax camera. After that, pwede mo pa-autograph sa kanila. Ayan. Sila lang yung, yung J-pop idol na hindi ko na pwede yung performance Siya, tsaka yung isang local idol natin na DNE. Ayun. So, this is Kuroguro. Ayan. Sayang, hindi ko na ba yung performance sila. Yung Checky is 250 pesos. Hindi ko lang itong Checky na to. What is Checky? Sa mga J-pop idol fans dyan, comment down below kung itong Checky na to. At ito yung, ito rin, hindi ko rin napanood tong performance ni Sakura Doll. Na very cute nila, grabe for a J-pop idol. Super cute nila. Talagang Japan na Japan talaga. So, namimigay sila ng flyers. This is free, I think. Tapos magpapapicture ka sa kanila with a small fee yata, parang or autograph. And this is my first view of Hall 1 and 2. Ito yung mga toy merchants. So, mga exhibitors. Halo-halo na dito. Ayan, grabe, no? Mga kalat-kalat na yung mga boxes. So, halukay ka na lang dyan. I think parang 50% off na lang ata yung mga binibenta dito,
So this is the view, day 1 pa lang to, sobrang siksikan at maraming tao. Ayan, close-up view, sobrang daming tao, grabe. And this is, nakita ko to sa wall ni Toy Gallery, and they have this artist na siya yung nag-paint ito. Parang may group yata, I think. Tapos meron silang group na in-exhibit nila yung mga painting nila dito. Napakaganda. Siyempre si Annie yung pinakang-highlight natin. Annie, nakita yung panty. A cute na si Squirtle. Ayan. And here si Wonder Woman. Tama si Squirtle to, no? Squirtle, no? Tama. At bumalik tayo sa toy exhibitors. Actually, habang nag-video ako dito tsaka nagpi-picture, nag-ocular rin din ako ng mga toys na pwede mabili. Pero since wala rin ako makita din, ay very interesting. Kasi sobrang dami. Grabe. Si Optimus Prime, oh. Grabe, ang cute. Another one, mga Gundam figures. Ayan, may Doraemon. At merong cat. Pampaswerte. More vintage toys. Ayan, nakita ko rin tong Hot Neon Speeder. Naghanap kasi ako ng Hot Wheels para kay Ashton Pero hindi ko alam kung magugustuhan niya to. So, I took a photo. Pero hindi ko napadala sa kanya yung picture. Ito yung boot ni Asi Girl Boutique. Kanyang mga art market na binebenta. Nagawa ng kanyang mga daughters. Ayan, ito yung mga binebenta ng mga daughters niya. Customize your own bracelet. At syempre meron din silang removable tattoo. Ito yung sa mga daughter ni Asi. Nag-demo. At binigyan ako ng pusa na temporary tattoos. Napaka-cute daw. And I went back on stage kasi narinig ko yung I Belong to the Zoo na nagpe-perform. Sobrang punong-puno na ng mga tao. Grabe. Talagang very warm yung crowd. Ito first time ko nakita yung Toy-Con na na-feel nila yung stage area with people listening to the music, singing, taking pictures. Very kalmado silang lahat. Yung crowd is very warm. Talagang lahat ng tao kumakanta. And this guy is recording the performance using an old video camera. Ano kaya video camera to? Ang liit, no? Parang Sony camera na maliit. At here we go. I Belong to the Zoo. Sobrang, ang nadala nito si Calico Toys. So shout out kay Sir Kino. Ang galing ng pagdala niya nito ng pagpili ng banda to perform sa Toy-Con. I Belong to the Zoo. So parang mga emo songs. Ito naman si friend natin na hindi siya naka-costume ng Robin on that day. One of my friends sa Anime PH. Ayan. Another view of the I Belong to the Zoo. At yung mga crowd. Ayan. I went near the stage to take videos. Ayan. At nakita ko tong character na to na pumpkin character. Nung una akala ko Fortnite character siya. Pero hindi pala siya sa Fortnite. Ayan. Ito mga fans are having a photo op with I Belong to the Zoo. At ito pinapost ko kasi para may dala siyang pickaxe na sword. So hindi siya Fortnite pero may plano din akong i-cosplay na ganito sa Incognito cosplay ko. Yung character ko sa Fortnite na pumpkin. So parang ganito siya pero silver yung kulay ko. Pero ang ganda ng concept na nakita ko to. Okay, so pwede ko pala itong i-cosplay next time. At si Del Monte, merong roving guy na namimigay ng apple juice. Ayan, parang taste test niya with the crowd. Ayan. Si Aaron grabbing a cup of apple juice. At cheers kami, libreng drinks. At to si Aya Mendez, tama, Aya Mendez, dala ni TikTok to, guest siya ni TikTok. So dito siya sa event. And ayan, magpapakontest siya ng TikTok dance contest with some participants. So the first time ko siyang makita, parang I heard of Aya Mendez recently, no? Kasi parang she's doing some movies kay Viva Max yata. Tapos nagti-TikTok na rin din siya. Ayan. So ito yung mga one of the guests na talagang magpe-perform on stage for TikTok. Ayan, ito yung guy sumayaw ng Pantropiko. Grabe, nagulat kaming lahat kasi yung dance challenge Pantropiko. And this guy, meron palang baong dance. Kabisado niya yung dance. So nagsabay sila ni Aya. At this guy na rin din, niya alam yung dance. So sinundan niya si Aya to dance di Pantropiko. At nag-duel na nga sila ng dancing. Ayan. And alam ko lahat naman sila nanalo. May prize ata sila na Funko Pop from TikTok. So ayan. And here's the logo of Toy-Con Evolution sa big screen sa side ng stage. At ito na ata yung time
yung K-pop boy group na Ensign from South Korea is here sa ToyCon, and this is their parang first public appearance in the Philippines, and also a mini press con na rin din, and also meet the fans. So si Ensign is a 10 member group to, pero yung ibang members nila wala, nagpapahinga yung iba. So sila lang yung available to visit the Philippines and perform on stage. So ayun sila, hindi ko kabisado yung mga pangalan nila, but yung isa dyan is Japanese. Ayan, doing a mini talk with the host. At dumating silang mga small K-pop fans na kinikilig sa unahan. By the way, mga Pilipino to, no? Mayroon mga audience dyan na Japanese and Koreans na nag-fly pa sa Philippines, sa Manila, to see a very close up with Ensign. So ito yan, yung mga nakaupo sa unahan, those are Korean and Japanese. So ito yun, love, love, love. So parang pina-explain yung kanilang single na love, love, love na kanta. Ayan. Sa Pinoy fans. Ito sila yung mga, I think sila yung Japanese yata eh. Mga Japanese tong may madalang camera. Lumipad sila from Japan to shoot pictures and up close sila with Ensign. Uy, nakita rin sa akin yung isang member ng Ensign sa aking camera. Yung mga K-pop fans kinikilig at nagka-Q&A with them. Ayan, more pictures with Ensign. Ayan, libreng group photo na rin din, which is very rare pala. Kasi parang yung mga Japanese fans and Korean fans are parang na-shock sila na ba't sa Pilipinas napaka-hyper natin sila, tahimik lang sila. So, parang sabi nila may certain rule pala pag mga fanatic ni ganitong style talaga. Very well behaved at maraming bawal daw. But since sa Pilipinas tayo at wala naman tayong rules na gano'n, ito ang ginagawa nila. Very talagang engaging, close up with the artist. Ayan, swerte lang nila. Ayan, more photos from the press con ni Ensign. Ayan. Parang tinatanong ata ni Glenn, yung host, kung ano ba yung mga kino-collect nila. So, sabi ng ibang members, kino-collect siya ng perfume, yung iba nagko-collect ng Spider-Man, iba naman nagko-collect ng mga NBA cards, I think. Ayan, so si Spider-Man guy, si Spider-Man. So, yan. Ito yung Japanese na member nila. So, yun. So, another K-pop fans lumapit para magpa-picture. So, that's very, not normal in other countries. But here in the Philippines, pwede. Ayan. Naghilaw sila. More pictures of the press con. Ito moment ako sinabi niya kasi yung Spider-Man yung kanyang gusto. Yung host namin si Yuri, naka Miles Morales sa costume, kaya nag-hug sila. So, sabi ni Glenn, kung gusto niyo makalibre ng hug, mag-costume kayo ng Spider-Man. Ayan. I think mayroon ng isang picture dito na ito si Glenn showing a photo of a basketball player na talagang fan yung isang member. So na-shock silang lahat. And this one is the photo of meron akong video, tinanong ko kasi sa kanila kung ano yung mga hobby nila. Nakakatawa yung isang member, sinabi niya ang hobby daw niya is matulog lang daw. Ito yung with the fans at nagkagulo na yung mga Koreans na wala na. So ito mga Pilipino na yung lumalapit. Ayan silang lahat. At sabi ng isang girl yung ganoon, you're so pretty, you're pogi, sabi ganoon. So ito na yung Ensign, nagpaalam na. And next segment on stage is the United Neon group. Parang they're promoting some parang nagpapaaral daw sila ng mga kids. So at yung mga nakaupo dyan, yung mga pinaaral daw nila, yun ang explanation nila. And one of the kid, ayan. At paikot-ikot ako, bumalik muna ako sa booth ni Asi to check out kasi parang bumili ata ako ng bottled water dun sa may food area. At ito man si Glenn doing a hand signal, a welcome to Krage. It's a J-pop singer-songwriter. She's popularly known as the singer for the Solo Leveling theme song. I'm not sure kung opening or ending pero pasikat siya sa song na Solo Leveling. Hindi ko pa siya napapanood kaya hindi ako familiar. So this is a very quick appearance to the crowd. Si Krage from Japan. And nalaman ko she is half Japanese and half Chinese. Ayan. So we have here a friend si AJ, Japanese language na student. Talagang dito na namin na-test na sige nga mag-translate ka kasi wala kaming translator for Japanese. But for Korean, meron kami si Daphne, yung anak ni Sir Dan. Siya yung nag-translator for the K-pop segment. For the Japanese segment, nag-volunteer si AJ on the spot.
to do some translation. So ayun, nagamit naman yung translator namin na nag-volunteer, at si Cragway is very beautiful at very happy to see na abangan daw namin yung performance niya sa day 2 and day 3. At ito si Glenn doing an interview kay Marian. I think it's all about an anime movie yata, no? So, photo op yun, bumalik ulit ako sa booth ni Asi. Ito yung mga kids niya, ayan, tumutulong. At I spotted the Sailor Moon cosplayer. Actually, itong Sailor Moon cosplayer, na-meet ko to sa labas ng hall. At parang, hindi ko maalala kung nabangga ako ba siya o ano. Basta nakita ko siya, uy, nakita kita ulit. Ano, pa-video naman mag-wave ka. So, yun, nag-wave siya. At tinuloy ko pa yung aking gala sa hall 1 and 2 to check out some toy booths. Ito yung mga toy artist. Ayan, Buno. Oh, mura lang to, 1.7. And more toy booths, gala-gala. At nakita ko tong Hall of Armor, ang ganda. No? Hindi ko maalala kung Marvel Legends yung mga yan. Ang gaganda, grabe oh. Close-up look of Joker and Batman. Alam mo kung this is a SH figure art, no? I'm not sure. More toy booth. Ayan. Ang ganda ng ano oh. Eco bag na ano, Totoro. Kung nakita yun na. Ayan, more collections. Ito vintage na McDonald's socks. Ayan yung mga tag nyo, Q Posket na figures. Tama ba? Tama ba? Parang mura, no? 150. Parang mga imitation lang to. Hindi siya original, I think. At si Lou. Bumisita ako sa booth ni Lou at ni Doc. Ayan. More toys. Toy booth. Stuffed toys, madami din. Itong pusa na to, naalala ko itong pusa na to. Sa Taiwan, meron to sa ano, UFO captured machine eh. Sobrang, naubos ko na yung marami kong coins to catch one of these. Tapos, meron naman pala sa Shopee. So, bumili na lang ako sa Shopee. Galing din China. At more boot. So, medyo yung siksikan na wala na. Ayan, yung mga vintage toys. Anime figures. Ayan, ito sa One Piece to, diba? Sa One Piece. This is a statue na may ilaw. Ayan. One Piece din. Ganda, grabe, oh. Medyo, merong character sa likod din na nakatali, eh. Medyo bastos yan, eh. Buti na hindi na-capture sa camera ko. Si Saint Goku. Parang, I heard, parang 20,000 daw yung price nito, eh. Sa custom-made statue na may ilaw. Parang, I heard, very pricey siya. Grabe. Another view of the boots. Ayan. More characters. Lagi ako tumitingin dito. Merong Voltron dito. Ano yun? Yung nakita. Tsaka Apocalypse. Oh. Meron ako niya Marvel Legends Apocalypse kaso binenta ko na. Gusto kong bawiin ulit eh. Napaspat ko dito yung The Crow. Kaso mahal. 2,000 plus. More stuffed toys. Wrestling figures. I think this is a Hot Toys. No? Hot Toys na Incredible Hulk. Hindi ko alam kung parang merong chika parang 1,000 na lang daw isa nito, I'm not sure, no. Parang may nabasa ako sa group chat eh. Parang 1-2 na lang daw 'yan. Ako, ha? Hindi ko alam kung ano sinong character 'yan. Penguin. Ayan. More toy booths. Ito medyo siksika na dito kasi medyo maliit yung hallway eh. Dito, ayan, more figures. Ayan, tinaas ko na yung camera ko with my monopod to have a high view. Nakita ko na, dito di ko to napansin eh. Ito yung animatronic na multo eh, na pag gumagalaw to eh, gumagalaw, tsaka nagsasalita eh. Hindi ko siya na-videoan, sayang. Kasi last year, trending na trending to. Ayan, more toy booths. Ito may diorama ng Gundam. May dragon. I think itong booth na to are selling a pang paint sa mga sculptures. And this one is yung mga weapons na props for your cosplay. Ganda nitong ano, Wolverine versus Deadpool. Ito yung Hero. Hero is a parang paint brand siya, napakalaking paint, pinakamalaking, kumbaga pinakasikat na paint brand for painting sculptures. Ayan, nasa Toy-Con din sila. And another, this is a One Piece, di ba? One Piece to. Syempre, Goku. May mga ilaw to kasi dito nakailaw. Another one from One Piece statue. Ito ang ganda nito, no? Super Saiyan 4 ba to? I think so. This is Super Saiyan 4 Goku na Gogeta na Super Saiyan 4. Yeah. Sa GT to lumabas, Dragon Ball GT. And here's the normal version ni Super Saiyan 4 Goku ng Dragon Ball GT. Ayan.
Hindi ko alam kung anong anime to, but I think it's may ano ko alam kung sa Demon Slayer eh. And this one too. Yeah, Hunter x Hunter nakalagay yo. Hunter x Hunter pala siya. Another spot of stuffed toys. More toy booths. Yan, mga minifigures. Cute-cute nila, grabe oh. Ito sikat tong anime na to kasi parang mayroong movie na nirelease sa SM Cinema eh. Maraming nanonood. Ito mga jackets. I forgot kung anong pangalan nitong store na to. And you're looking at the vintage die-cast metal na Bioman figures. Na hindi ko alam kung magkano isa niya. Kasi naalala ko nung bata ako nung 80s, meron akong red one eh. Meron akong red one. May baril yan, may baril yan. May baril yan. Kaso yung toy collection ko na nakaw nung bata pa ako. May kinuha nung kapitbahay namin, yung naglipat kami ng bahay. Kaya medyo malungkot ako. If I see this, naalala ko na naman yun. At syempre yung Voltes 5 na robot. Parang price niya ito is 50,000 I think. So, hindi ko alam kung kumpleto siya. Ano. Very rare na rin to have this. Kasi sobrang mahal ng vintage niya. At yung ninong ko, merong ganyan na taga Marikina, binibigay sa akin itong robot to. Ang tangat-tanga ako, hindi ko tinanggap. Yan, another Voltes 5 cat ni Mac Glass Cabinet. May mga, I think mga banners. I think, ano ko lang kung pillowcase to. Mousepad na malaki ng mga anime waifus. I think this is the para mga 3D printing figures, no? This one is 3D printed na Zaku. Ayan, malaki siya. At yung pinakasikat dito yung Mecha Manny Pacquiao na 3D printing na binild nila, showcasing it here sa event. This is a big statue of Naruto. Si Kaos, nakita ko to. I think this is an original Kaos figure kasi naka-cabinet eh. Ganda nito, grabe. Ay, gusto ko magkaroon ng ganito pero yung gray version or yung white version. Voltes 5 na Quicks na exclusive from last year. Ayan. I think gawa rin to ni Quicks din yata. Yeah, from Quicks din to. Ito yung booth ni Geekery, si Adrian Arcega. Ito si friend natin. At si Adrian is very busy. Hindi na niya ako nakita dito. At tong mga poster ng ng The Boys, galing niya yun sa event ni Prime Video. So siya yung nag-uwi. Actually, hindi ko alam na pinapa-uwi pala to, na pinamimigay na nila yung mga standee poster. Sana pala kumuha ko ng isa. Kahit isa lang kay Homelander. Ayan. More toy booths. Nakita ko 50% off. Hindi ko na nakahalukay itong mga to. Sobrang busy ko kasi. And this one is si Joshua Kim on stage performing yung mga songs. Ito yung friend natin si Apple Gamboa at si Andre. Na-invite ko uli sila na magkita kami dito sa ToyCon. Another view of Joshua Kim. Ayan. Tuwan-tuwa yung mga bata dito. No? Ayan, no? Sa unahan sila. At I went back to the toy gallery to check out some toys again. Kasi dito ata nag-picture na rin din ako eh. But feature ko yung ibang photos sa day 2 video natin. So this one is G.I. Joe. Ayan. G.I. Joe yan. Ayan. Gaganda ng mga diorama collections nila. The old G.I. Joes. Superman and Wonder Woman and Batman. Ayan. DC Trinity. Ayan. Bear Brick siya. Ito yung mga Teen Titans. Si Cyborg. Ayan. Ayan. Teen Titans. Funko Pop and Wonder Woman collection. Ang ganda, grabe oh. Superpowers to. Tatong isang to eh oh. Napakaluma na. Batman Black and White. Grabe. Si Batfleck. Ganda, grabe oh. And ito yung War of the Superman. Different kinds of Superman in a battle. Joker. Ayan, puro Joker. The Batman to. The Batman. Pero puro mga villains yung mga featured niya. DC Collectors Philippines siya. From Raven. Galing, puro mga villains. Art Toys, the Imagination Studios. Ayan. Pop Mart na naman. Grabe. Ang cute-cute talaga. Nakapout yung lips, no? Eto pa, ang dami. Grabe. Ang cute kasi eh. Ang cute eh. So, eto, tira mo naman. Napaka-cute. Oh, grabe, nakakabudol tong Pop Mart na to. Nakaka 1 hour na pala yung video natin. So, sana nandiyan pa rin kayo, no? Kay Vincent Trinidad na artworks, na toy art. Ito kay J.A. Kanyang sculpture na parang dragon.
Gancilio ni Maria. Siya yung gumawa niyan. At ito yung mga doll collectors natin, yung mga gothic, horror, mga dolls, cute dolls. Ano ba to? Anong dolls to? Royal Roses. Ano to? Ito pa. Parang candy, you know. Siyempre, yung kanila ating mga doll, yung mga parang Barbie style dolls. This one is from A.R. Duque. Parang A.R. Duque parang sikat to di ba? Yung award winning to na mga fashionable dolls. Ayan. Ito parang Spice Girls ba to? Ito yung mga Barbie line. Ito pa So I think yung mga damit, I'm not sure if gawa nila or pinagawa sa iba. So I think some of the dresses of the Barbies are customly made by collectors. Disney, ayan. More Disney. Another Disney movies. At Tulip Doll. Ano ba to? Tulip Dolls ba tawag dito? I think parang Tulip Dolls, no? Pero Neo Blight hindi Neo Blight. Neo Blight Dolls. Another look. Ganda, ang cute, no? Parang palasa. Galing silang Baguio. At ito, nauuso talaga itong mga dinosaur figures. Dati wala to ngayon nauuso na Ayan, no? Gaganda ng mga pang diorama. At merely My Little Pony collection. Grabe lang isang My Little Pony, naging tao na, Ang daming collections. So, ito talaga, titignan ko to. Hindi pa to yung Dino Riders, no? Hindi pa yata ito yon. Wrestling figures. Ayan. More wrestling. Hindi ako familiar sa ibang characters. Hulk Hogan lang kilala ko dito Tsaka si John Cena. Mask Rider. Ayan. Ito ata yung Mask Rider na nagiging parang missile. X-Men. Siyempre nauso yung X-Men 97. So, X-Men is back. Mga Metal Heroes. Shider, Shariban, Gaban. Yung iba hindi ko rin kilala. Kita ko si Kamen Rider 1 sa taas. Ghostbusters, ito yung pinakang dream collection ko. Tumatawag sa aking phone. Sino kaya yun? Wait lang. Okay, I am back. Tumawag kasi yung anak ko nagpapaload. So, yung Ghostbusters, one of my dream collection din na hindi ako naka-acquire nung bata pa ako, nung 80s. So, ito yung mga classic line. At syempre, Stay Puft Marshmallow Man din. Ito yung mga miniature, no? I'm not sure kung anong pang board game to. Ang ganda ng mga gawa nila rito sa mga miniature figures na to for board games. Ang ganda grabe Mga fantasy characters and monsters. Ito pa mga knights. Hindi ko alam kung saan to. Ang gaganda ng mga gawa nila kasi maliliit tong mga to tapos pinipinturahan nila. At syempre, if you're a kid ng 90s, makikilala mo itong mga characters na to, no? Si Pokemon, Inuyasha, Lupin, si yung Alchemist, at Naruto, Dragon Ball, Bleach, Zenki, Trigun, Rurouni Kenshin, Ray Earth, Sailor Moon, Hunter x Hunter, Doraemon, Mojako, si Kurogu. Siyempre Ghost Fighter, Jojo Bizarre Adventure, ayan. At siyempre One Piece, ayan. At si Detective Conan, ayan. Ito hindi ko kilala kung saan to. Hindi ko kilala. Hindi ko alam kung baka saan na to. Let's say, ano ba yun? Monster Rancher, I think. Hindi ko alam Comment down below kung kilala nyo itong character na to. Ito yung mga new animes na sikat ngayon. May Spy Family. Ito yung Chainsaw Man. Demon Slayer. Ayan, may cute character here. More cute characters. Ayan, hindi ko kilala itong mga to. Jojo, syempre. Another close-up of the Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter figures. Gaganda, grabe I'm not sure kung Dragon Heart or Dragon Sword na characters. Ayan. Si the original Yaiba. Tora. Another one. Ganda ng figure na to, grabe may mga figures tayo dito. Hindi ko alam anong collections to. I'm not sure if this is Cardcaptor Sakura. Ganda ng figures this is Cardcaptor Sakura. Ayan, may claw card siyang kasama Sailor Moon, My Hero Academia. Hindi ko pala na-picture pala yung My Hero Academia. Nalimutan ko. So, Sailor Moon, ayan. Ganda rin ng Sailor Moon, Dragon Ball. Yan, paborito ko yan, Dragon Ball. Ayan,
Si Bulma and Goku. Ito pala yung Kuroguro na group. Nakabutan ko pala sila, pero saglit, hindi ko sila napansin masyado sa performance nila. Meron pala akong video ng Kuroguro. Akala ko hindi ko sila napanood. Hindi ko kasi sila naalala. Naalala ko na sila. Okay. Grabe yung puputi nila, oh. Ang cute. Pati yung mga Japanese fans, meron silang light stick para nagpe-perform. Ang Kuroguro. Alright. At bumalik na naman ako sa toy gallery. Pabalik-balik lang kasi pag may nangyayari sa stage, pupunta ako to take photos and video. So, ito yung bumalik akong toy gallery for the figures again. Ito yung Macross figures. Lin Min Mei. Sa likod pa niya SDF. Hindi ko pa nakuha na ng picture na maayos. Voltes 5. I guess ito yung ata yung bago nating 15,000. I'm not sure, no? Tama ba? Ito yung streetwear na Voltes 5 na gawa ni Kensuke Creation tsaka ni Arlax, collaboration with Voltes 5 at Telesuccess. Ito yung mga Sentai robot ni Mark Santos. Ayan, pineflex niya. And this one is a nice, very nice Zoids. Gundam din, syempre Lolo Gundam. At syempre ang pinakang gusto ko dito makita is I think I saw the F91 hiding at the back. Kasi paborito ko yung F91 At hindi ko alam kung ano to, parang wala pa siyang paint yata. And more, RX New Gundam, RX93 New Gundam. Gandang macho, grabe. One of my favorites din. And this one, hindi ko alam kung anong mecha to. Grabe, ang laki ng baril, So, nagiging robot siguro yung baril niyan. Hindi ako familiar. May laki palang mga Mega Man dun, Hindi ko rin ito nakita na masyado. More mecha robot. Parang sasakyan ba to ni Grandizer? Parang ganun, no? Hindi ako familiar, More fantasy characters, monsters. Ayan, mga miniatures for the board game. Nakita ko si Mang Tim, naka-cosplay na sa King of Fighters, yung character. Ayan, yung sombrero niya, sinuot yung sombrero. Terry Bogard ba? Tama ba? Si Terry Bogard. Eto, gustong-gusto ko yung style netong Stormtrooper na to. Hindi ko alam kung anong figure to. Parang ginawa niyang diorama. Mini diorama na talagang nasa mission siya. Ang ganda ng paint job nito, ang ganda ng pagkakagawa. Very admire kasi yung style na tong ganito, no? Parang, alam mo yung mga army figures na ginawa niya ng mga style. Grabe, ang galing ng gawa niya. And here's a diorama, yung hinuli sila sa Return of a Jedi. Ayan. A figure of George Lucas tsaka si Mark Hamill as Luke Skywalker. Siyempre, Darna custom-made dolls na parang Barbie. Hindi ko alam kung sinong character to tsaka isang to. Talagang lupit lupit ang pagkakagawa. Parang the classic Darna is this. Di ba? At mga collections ng mga Dharma magazines. Ayan, Angel Locsin, Regine Velasquez at si Jane De Leon. The latest Darna. I really like this Robocop figures kasi fan din ako ng Robocop And Ghostbusters din. Ghostbusters the movie. Grabe, ang ganda Eto, lalo na to yung mga classic figures na yan. Yan naman gusto kong i-acquire kasi yun yung wala ako nung bata ako. Ninja Turtles. Ang ganda ng figures ng Ninja Turtles ito. Sobrang ang laki niya. Ang cute pa. This is the animated series na designs. Final Fantasy figures. Ayan. Tekken. Mga Tekken girls. Ayan. PlayStation Pilipinas characters. God of War. Ayan lang yung kilala ko God of War, Spider-Man. Ano pa ba? More big figures. Ganda nito. Mortal Kombat. Ayan. Liu Kang. At si Mega Man. Syempre Capcom. Sa likod niya yung Darkstalkers, si Morrigan, tsaka yung Dracula. At si Kami, sana hindi ko nakita yung si Kami. Siyempre nakita ko rito yung Animal Crossing, ayan. Super Mario figures, ayan. May machong Super Mario ron sa likod niya. King Koopa, or King Bowser. At nakita ko to yung, may ilaw to ang ganda ng ilaw na to, kalaban ni Iron Man.
si Whiplash. And si Tony Stark na very lifelike yung kanyang itsura. Spider-Man, Scarlet Spider, Spider-Gwen. Ito yung mga Titan series eh. Ang ganda rin tignan pag marami ka palang Titan series. No? Parang Hot Toys yung itsura niya pero mumurahin. Ang ganda. Oh, ang ganda oh. Titan series. At ito yung winner ng Best Toy Cabinet of the Year. Kay Mike De La Paz yata. To tama ba? Kay Mike De La Paz yata ba to? Parang this is the X-Men 97. Parang some of the figures are customly made design by him eh. Ang galing, grabe. May Sentinel pa dun, no? Yan, another Wolverine, Deadpool, tsaka si Stan Lee. Sino tong may dalang pusa? Ano yan? Transformers, G1. Ayan, more Transformers. Bumblebee. He-Man figures. Thundercats na ano bang toy line to? Minimates. Grabe, meron palang Minimates sa Thundercats. Siyempre, merong life-size na figure doll na Supergirl. Hindi ko siya nakuha na ng full body. Malaki to, malaki. Parang kasing laki ko. Parang yung body niya is made from silicone. Ayan. More die-cast cars. Classic RoboCop. Grabe, Rambo. Sa likod is the Knight Rider. I mean, sa likod yata is the A-Team eh, no? Or $1 Million Man. Grabe, mga vintage. Si Benny ba to? Na Lego Classic. Playmobil Ghostbusters. Yeah, plano sana namin mag-collect ng anak ko nito eh. Parang kaso nga lang di niya lang niya trip yung design ng Playmobil na Ghostbusters. And they also have Scooby-Doo. Another view of the toy gallery. There's a big Spider-Man sa ibabaw ng cabinet ni CK Toys yata to eh, no? At ito yung diorama ng Kong versus Godzilla. So Dragon Ball figures. Ang ganda talaga ng mga figures pag naka-cabinet. So kung may enjoy mo lahat yan. At nakita ko to si Retro, pangalan nito. Hindi ko maalala kung kaninong boot to eh. Nagbebenta siya ng mga gaming watch na unit. I think the vintage kind, no? It's working. It's a working unit. Hindi ko natanong kung magkano. Another view of the toy booths. Ayan. Merchandises, dolls, cards, t-shirt ni Titis. Ito ko naman si Hazel. At ayan, sikat na t-shirt na anong Gentle. Actually, hindi pa ako nakakabili ng t-shirt nila to add to my t-shirt collection. So, may nakita ko yung t-shirt nila na Godzilla -1. Napakaganda rin ng t-shirt nila. More toy viewing ng mga booths. Parang galaga to. This is a 3D printer. Ayan. I think gumagawa sila ng toy. More toy booths. Ito yung sa mga titignan kong cabinet style na rin din. Parang metal cabinet siya na rack na nilagyan ng ilaw. Napakaganda, grabe. Oops. Si Siglo. Ayan. I think si Sir Michael ba to? Sir Mike of Siglo. Ayan. Tama ba? Mike ba pangalan niya? Mike Nicolas? Tama ba? Or Jojo Nicolas? Na-mix up ko na yung mga pangalan. More toys. I'm not sure kung mga original to mga to, no? I think so. Mga bargained na mga Funko Pop. Si Richard Cadiz. Sayang, hindi ko siya nabati dito kasi nakatalikod. More toy booths. Ito ata yung pa-exit na yata ako ng event eh. Kasi parang pa-closing na rin din yata. This is Arlux booth. Ayan. Mga toy art nila. Ayan. May bumili atang isa. And this is a big figure. Kay Arlux yata to. At ito rin sa mga pinakamagandang cabinet, display cabinet din na nakita ko. Parang toy rack eh. Puro mga statues. Grabe, ang ganda ng setup nito. Ito the best setup. Parang sarap-sarap sa bahay ang magkaroon ng ganito. Siyempre, Snorlax, nakita ko, itatago na yata. A big statue do sa Arlux booth. Legendary Beast Studios, ayan, na-cover na nito last year. Hindi ko lang alam kung anong bago nila. May bago sila dito. Parang Joker and Harley Quinn at Aquaman. Saan hindi tayo nakalapit. K-pop boy band sa isang booth. Ito, spot ako dito nagla-live na video. I think this from Rumble Royale yata. I think so. I'm not sure. Hanapin ko yung video sa YouTube mamaya. Ito kay Fuwa, yung mga cute dolls na parang llama. Parang I heard parang July daw siya maging available. They are based in Hong Kong pala. So, cute ang mga pusa. Oh.
Eto pa. Hindi ko kilala kung sino to. Ito yung ginagawa nila, mga Mickey Mouse designs, mga Disney's na figure. Ang ganda rin, grabe, oh. Oh. Plant Alien figures. Cute. Pero mga 7 inches standing figure na Goofy, mga Disney. Ayan, more boots, gala-gala, life size ni Mickey Mouse. Si Jada rin din may boot dito, may exclusive sila, pero ito yung napansin ko, yung mga Street Fighter figures nila, talagang atik mga 1,400 yata yung pricing nito. Syempre yung Mega Man, no? Sana pala bumili na ako ng Mega Man. Kasi ito mas sa 1,400 ang price niya, 1,400. Pero sa mga resellers, binibenta nila ng 2,000. At mahirap makahanap ng Mega Man. At syempre si Catman. Ayan. Merong booth dito ni Sina Bicycle, ano ba to? Black Shark ang store nila. So they're selling some of the mga collectibles for the dads. Ayan. Sa mga hobbyist. Kasi may mga telescope sila, tsaka mga Swiss knives. More boots. Ayan, si Andre, nakita ko bumibili ng, I think, pinapoint out ata niya yung Robocop na figure. Tapos nagulat siya, nakita niya ako nagbi-video. At syempre, yung mga friend natin, si Jeff Benitez, tsaka si John Bicaro, binigyan ako ng copy ng kanilang poster. Gabi, yung poster nila, binibenta ba nila ng 300 pesos. At itong poster na to is a collaboration with 60 artists. Pinagsama-sama yung mga characters, no, na drawing nila. At si John Bicaro, binigyan niya ako ng print ng X-Men. Nagawa rin din niya. So maraming salamat guys. Parang pangalan ng group nila is Curious Artist. Yan. Si Hino, pangalan to? Hino Tirael. Meron akong kode ko dito eh. Meron akong kode ko. I forgot kung nasaan ko. Parang ang galing na performance nito. Grabe. Talagang super all out. Tsaka alam mo na sa bigger concert stage. Pero all out yung kanyang performance. Sobrang gustong-gusto ko siya. Very engaging din siya with the audience. Talagang super happy. Ito yung last view ko in scene na performer sa Toy-Con. Kasi after nito, closing na. Nag-piece siya sang gano'n. Kasi yun, parang I think one of the last song na rin dito. Sobrang galing niya. Parang Hinora Tirael. Parang gano'n yung pangalan niya. Tirael sa ano yun eh. Sa Bolton. Kaya hanapin ko yung pangalan niya. Wait lang. So, ito yung pangalan niya. Tenohira L. So napakagaling niya mag-perform. No? Parang kinuha ko na itong video sa TikTok ni Toy-Con. So, ito siya. Sobrang galing niya. So, ito yung ating last view here sa Toy-Con with the performance of Tenohira L. Super all out yung performance niya talaga. Nagustuhan siya ng mga crowd at one of the best. Si Toto, si Toto. Pa-exit na ako nito. Nakita ko mali another view ni Tenohira L performing and that's the last photo na nakuhanan ko here sa Toy-Con. So, grabe, napakadaming nangyari during Toy-Con at abangan ninyo, no? We're going to do more of this video featuring Toy-Con. Day 2 naman tayo sa next video natin. So naka 1 hour and 18 minutes tayo. Grabe, sobrang haba. Parang I gave a very long round up nung day 1 ng Toy-Con 2024. Toy-Con Evolution aka Toy-Con Mindstyle FanX 2024. So ayan, abangan nyo yung aking second video for day 2. Another 1 hour na naman tayo ng walkthrough with my photos featuring Toy-Con 2024. Okay, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. See, featuring more Toy-Con videos at talkies daw. Alright, so ganun setup mo, okay, no? In the future sa mga events, ganito rin yung gawin natin para at least may kwentuhan naman din tayo, no? Alright, so thank you guys for watching. Kita-kits sa next video.